Mga kabayan, nabalitaan nyo na nga ba to? Ha? Ito nga pong 130 million na mansyon ni Tambaluslos. Inilipat daw po. Inilipat sa ibang pangalan sa halagang 58 pesos po. Ito po, alamin po natin yung balita patungkol nga po dito. Ayon po dito sa balita, ito po, si Romualdez, inilipat ang 130 million US property niya kapalit ng 58 pesos o 1 dollar mga kabayan. Sa isang kahinahinala at maaaring ituring umano na fraudulent conveyance ayon sa ilang US lawmakers o lawyers, lumabas na inilipat po ni ex-speaker Martin Romualdez ang kanyang 130.5 million o 2.24 million dollars na ari-arian sa Dover, Massachusetts sa kumpanyang konektado umano sa kanyang fraternity brother sa halagang 58 pesos o 1 dollar lamang mga kabayan. Ang property ay pag-aari ni Romualdez mula pa noong 1988 nang bilhin niya ito sa halagang 650,000 US dollar. Sa ngayon, tinatayang 2.24 US dollar na ang halaga ng estate na may lawak na 2.5 na hektarya at matatagpuan sa pinakamayamang bayan sa Massachusetts. Ayon sa investigative report ng Rappler, nailipat ang pagmamay-ari noong Hulyo 29, 2025 sa kumpanyang AMI Incorporated. Ilang buwan bago pumutok ang mga isyu ng korupsyon sa flood control projects at bago ang SONA ng Pangulo. Piniliwanag ni Romualdez sa kanyang pahayag noong Oktubre 21 na ang arrangement ay ginawa ang kasunduan para lamang sa layunin ng pamamahala ng ari-arian. Dagdag pa niya, walang pagtatago o paglalabag sa batas sa naturang transaksyon at matagal na raw nadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Network o SALIN ang nasabing property. Bagamat legal ang paggamit ng quitclaim deed sa ganitong transaksyon, itinuring ng ilang US-based lawyers na fraudulent conveyance kung ito'y ginamit para itago ang mga ari-arian sa mga posibleng nagsasampa ng kaso o naghahabol ng utang. Lumabas din sa dokumento ng AMI Incorporated na pinamumunuan ni Andrew Casino, isang direktor umano ng Benguet Corporation, kumpanyang pagmamayari ng pamilya Romualdez at frat brother umano ni Martin sa Upsilon Sigma Pi. Ito po ay ayon ito po ay balita mga kabayan. Kung sa normal na pag-iisip ng isang Pilipino mga kabayan, tinabagay ito pong si Sir Martin Romualdez ay ayaw pahuli no mga kabayan. Parang itinatago po niya baka kasi madamay pa pag na-freeze yung mga asset niya. Kasi, di ba, uso na nga po ngayon yung mga napiprease yung asset di ba mga kabayan? So, baka, kaya po niya nilipat yung ilan sa mga asset niya, baka madamay po doon sa pagka-freeze. Kasi, di ba, may mga nagsasabi na dapat nga po i-freeze yung account o yung mga property nila Zaldico, nila Romualdez. Siguro, kinakabahan po si Sir Romualdez na madamay po yung kanyang mga ibang ari-arian abroad, inilipat na po sa ibang pangalan yung kanyang mga ari-arian. At baka ganun na din po yung ginagawa ng ibang mga politikong nadadawit na sa usapin o sa issue ng flood control projects. Sir, kung ikaw po, ito lang po kung ikaw po ay alam mo sa palagay mo na malinis ka at hindi ka po nagnakaw ng pera ng taong bayan, di ba? Matapang ka. Ang gagawin mo, ilalabas mo pa yung salin mo at hindi mo ibibigay o ipagpapalit o ipapangalan sa kung kani-kanino yung mga ari-arian mo para lang hindi masama sa salin mo ngayon. Di ba? Kung matapang ka at alam mong malinis ka, gagawin mo yung ginawa ni Senator Robin Padilla. Di ba? Na nilabas po niya yung kanyang salin. Kasi pag ganyan po sir, napaghahalataan po tayo Di po ba? Napaghahalataan po tayo na ilabagay parang may tinatago po tayo. Gayon naman, na sinasabi niyo po, wala po kayong tinatago. Di po ba?
Hindi naman po sa pinaghihinalaan po namin kayo. Pero parang ganun na rin po kasi yung dating nun sa ibang tao eh. Di ba? Kayo na po nagsasabi na malinis po kayo, wala po kayong bahid ng korupsyon. Eh sana kayo po yung nangunguna. Kayo po yung nangunguna na dapat, di ba, ilabas yung salin, wala mo nang lipatan ng mga asset. Hirap po pag ganyan eh. Diba? Mahirap po pag ganyan. Nililipat nyo po yung asset ninyo, hindi na po makakasama sa salin po ninyo yun. Di po ba mga kabayan? Parang ganun po yung nangyari. Sasabihin niya po, hindi daw pagtatago. Pero, kahina-hinala yung intensyon. Di po ba? Sabi mo, hindi mo tinatago. Sino maniniwala sa'yo kung kasabihin mong ganyan? Di po ba mga kabayan? At hanggang dyan na lang. No? Ito, panoorin po natin na ito pong ulat. Patungkol nga po sa yung pagsasampa po ng kaso ni Trillanes. Dito po kay Pangulong Duterte at Bongo. Ito po ay inalmahan ni Attorney Sal Panelo. Ito po mga kabayan, panoorin po natin yung balita patungkol po dyan. Ito po mga kabayan. Attorney Panelo, good to see you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Let's start with that. The plunder complaint filed by Senator Antonio Trillanes against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo. Of course, the meat of the issue, basically, ang sinasabi po is that Go used his position along with the former president basically to corner contracts for the family of Senator Bongo. What are your thoughts on that? I don't even understand ba't pinapatulan niyo si Trililing. He has been lying. All the accusations that he has thrown against the Dutertes, hindi naman niya naprubahan, di ba? Remember when he was running for president? Sa BPI. I lawyered for the former president at the time. He was a BPI. Sabi niya, 315 million ba yun? Yung pala, 16,000 lang ang ano. Tapos, he has, I forgot the name of the lawyer who died. Si attorney something. Anyway, di ba, nagpunta siya sa Hague, siya nag-file ng complaint. Then later on, before he died, sabi niya, politika lang pala, ginamit lang ako. Marami siyang, lahat ng mga kasinungalingan nilalabas niya to make himself politically relevant. But, ang problema, mga kasama sa media, pinapatulan siya. Well, he filed a plunder complaint. Obviously, that's something that needed to be covered. So, ito po, pag tinatanong po si Senator Trillanes, ano yung reason for this, ano yung justification would be, again, as mentioned, sabi ko, the meat of it is that 7 billion pesos worth of contracts cornered by the family of Senator Bongo through his father and I believe his half-brother po niya yun. At hindi ho makukuha yon according to Senator Trillanes kung hindi inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang reward nga kay Senator Bongo for his loyalty. I'll quote something in page 31, sir. Respondent Duterte, who is a lawyer and public prosecutor, consciously, knowingly, and deliberately connived with him and or indulged him in this illicit scheme as a reward for respondent Go's blind loyalty. Well, it's very easy to make allegations, but it's so difficult to prove that. In the first place, yung family ni Senator Go, matagal na siyang contractor eh. Kung baga, walang pakialam si Senator Bongo. Besides, knowing Bongo, kasi we've been together for so many years sa Malacanang, ayaw niya makialam. Hindi nga makalapit sa kanya yung kapatid niya o yung tatay niya. Palagi siyang, bahala kayo. Wala ako dyan. How were they able then to corner 7 billion pesos worth of contracts as alleged by Senator Trillanes? Siguro maganda ang record nila. May bidding naman yan eh. There is a process for that. Kung maganda yung kanilang bid, sila ang pinakamagandang offer. Bakit naman hindi sila kukunin ng gobyerno? Ang importante dyan, yung bang mga projects okay o hindi? Substandard ba o hindi? Guni-guni o hindi? Okay. Yun ang issue dyan eh. Pero kung okay, bakit naman? Does it even leave, let's say, attorney, bad taste in the mouth, for example, na ang iyong tatay at ang iyong kapatid ay nakakorner ng milyon-milyon o bilyon as alleged by Senator Trillanes, habang ikaw ay SAP, Special Assistant to the President Duterte back in 2016,
and as a senator in 2019. Yun po, at least let's talk about But that if the part. father and son have been engaged in that kind of job even before you were a senator or a cabinet member, I don't know, why should you now blame him for that? Anong kasalanan naman itong isa? Hindi nga siya nakikialam eh. Di ba? As I said, I will repeat, what is important is, yung mga projects na pinasukan nila, matino o hindi. Nakuha ba nila yan through bidding process? Kasi si Presidente Duterte, hindi naman siya It's not the President who approves bidding projects. There is a process for that. And the President is out of the loop.